Pamili dyan, si Meron. yung mga taga Binen, yung tropa natin sa Binen. Ang mga tropa dyan, mga Binen. Tropa sa Binen. Peter. Mga Peter natin dyan na okay sa akin. Paps, alam mo na yan. Good morning mga idol. For today's video mga idol ay papitik-pitik lang muna trabaho ni Kuya Koy ngayong araw. Bago natin simulan to, kung hindi ka pa naka-follow sa Facebook page ko, ano naman. Ito nga pala gagawin ko ngayong araw mga idol. Gagawa ako ng flange na kasing sukat nitong flange. Una gagawin natin dito ay kukunin natin yung dimension ng flange. Una kunin natin yung outside diameter ng flange, pagkatapos isunod naman natin yung PCD or BCD. So dito mga idol ay hindi na ako gagawa ng flange kasi may nakita akong lumang flange na parehas yung sukat. Ang gagawin ko lang dito mga idol ay i-reface itong lumang flange. Shoutout nga pala sa mga aspiring fitter. Ito yung kahalagahan ng lathe machine sa barko. Kailangan matutunan nyo ito kung kayo ay nagbabalak maging fitter sa barko. Double check muna tayo sa sukat mga idol to make sure na hindi tayo magkakamali. So ito mga idol, i-re-repace lang natin to, no? Yan, no? So i-re-repace natin sa lathe machine. Kasi nga, hindi pantay, no? Kasi kung hindi natin i-re-repace to mga idol, magliliking yan dyan. So kailangan natin i-repace. So basic lathe machine operation, no? Kasi ito sa mga pinaka-importante na matutunan natin, no? Kung fitter tayo, dapat alam natin to. Basic operation lang to sa lathe machine. So ayan lang yung speed natin, hindi mabilis, hindi mabagal, katamtaman lang. Kasi marami na akong na-encounter na ganyan. Yung ibang fitter binibilisan yung ikot, nangyayari bumibitaw yung flange, lumilipad. Alam nyo kung saan tumatama, sa noo, basag yung noo mga idol. Kaya medyo ano lang tayo, nasa minimum lang na speed, huwag natin masyadong bibilisan, no? So yan, bali tinitesting ko muna yan kung okay na yung speed. So far okay na yan, ganyan ka bilis, no? Hindi siya mabilis, hindi din mabagal. Goods na yan mga idol. Tayo magsimula mag-reface. So ikotin muna natin yung chuck mga idol, to make sure na walang tatamaan, So pag ganyan, walang tatamaan, ibig sabihin libre yan. Pwede na tayo magsimula dyan mga idol, ba? Kaya importante bago tayo mag-start, for safety din, no? Para hindi natin masira itong lathe machine. Yan. Una na gagawin natin mga idol ay yung tinatawag na refacing. I-reface lang natin yung seating ng flange dahil may damage ito at para maiwasan din natin na mag-leaking ito once na ikabit natin. Tinagyan ko na rin ng groove yung seating ng flange para maganda yung pagkaselyo nito at maiwasan mag-leakang. At pagkatapos yung kabilang side naman yung i-reface natin. Hindi lang natin masyado pinakinas mga idol baka kasi nakawin. Pagkatapos natin i-replace yung flange, isusunod naman natin mga idol ay yung tinatawag na boring. Boring ito ay isa sa mga basic operation na kung saan palalakihin natin yung inside diameter ng flange. Ito nga pala yung boring tool na gagamitin natin para palakihin yung inside diameter ng flange. Isa ito sa mga ituturo sa inyo sa training center once na kumuha kayo ng basic lathe machine operation mga idol. Pagkatapos ko i-reface yung flange, isunod naman natin yung pipe. Ito ay isa sa mga basic lathe machine operation. Ito yung tinatawag na turning mga idol. Pinabawasan lang natin yung kapal ng tubo hanggang makuha natin yung tamang kapal ng tubo na gusto natin. Dito mga idol ay nakaset sa automatic mode yung lathe machine para hindi tayo mahirapan at maghihintay lang tayo na matapos yung pagbabawas natin sa tubo. Makikita nyo dyan mga idol na makinis yung pagkatorno natin sa pipe dahil yung feed ng tool bit ay nakaset din sa medyo mabagal na feeding ng tool bit. Para dyan sa mga aspiring fitter na nagbabalak magbarko, especially yung galing land-based, advice ko lang sa inyo kung kukuha kayo ng training lalo sa lathe machine.
Dapat focus kayo sa training, alamin nyo lahat mga idol, huwag kayo makuntinto na certificate lang dadalhin nyo paglabas nyo ng training center. Dapat madala nyo rin yung basic knowledge kung paano i-operate ang lathe machine basic operation. Dito mga idol linagyan ko ng groove yung pipe. Nakaset sa 10 degree yung tool bit dito. Ang purpose po niyan ay para hindi bumitaw yung hose sa pagkakapit sa pipe. Hindi kagaya ng jowa mo na kahit monthly mo pinapadalhan ng allotment ay nakuha ka pa rin ipagpalit sa iba. Yung plants natin mga idol. So, hindi na natin masyadong pinakinis. Baka nakawin, di ba? So, yan. Yung importante itong setting ng plants. Dapat ma-refresh natin ng maayos, no? Para hindi mag-leaking. So, yan. Okay na yan, no? Yan. Tapos, ito naman yung pipe. Bali, linagyan ko ng groove yan, no? Para hindi bumitaw yung hose. So, i-welding lang natin ng ganyan, no? Yan. So, i-welding lang natin yan. Okay na yan, mga idolo. Ayan ang mga idol natapos ko na rin at naikabit na rin mga idol. Yan lang yung purpose niya mga idol, connection lang po yan sa hose para sa pag-drain ng diesel sa fuel overflow tank. Bago natin tapusin to mga idol, baka naman, pa-like and share naman itong video. Salamat mga idol. See you next vlog mga idol.